Mapagpalang araw mga kahabi. So ang topic natin ngayon, yung ating pag-uusapan regarding sa breeding colony cages. So ito po ay isang paalala o isang wag po nating gawin or babala na wag nating gagawin ang ganitong setup ng pagsasama-sama ng mga breeder sa isang colony cages. Kung ano po ang dahilan, tara, panoorin natin ang video ito. Okay po, so let's go mga kahabi. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, let's go. So mga kahabi, ito po ang aking setup ng breeder colony cages na may sukat na 10 feet by 7 feet by 7 feet. So ang ideal ko po rito is 4 pairs na breeder or proven pair or basal pair, basta po magkakapares na 4 na pares, so 8 piraso po. So sa hindi inaasahan na dahilan dahil sa sitwasyon ng financial, so ang na-provide ko po ay 2 pairs pa lamang. So 2 green na isang pair at ang isang pair naman ay green at saka lutino. So naglagay na rin ako ng 4 na nest box dahil ito nga po ang aking setup para sa breeding cages na colony. So sa madaling salita ay hindi naging madali ang produce or bibili ng ganitong klase ng ibon na Indian ringneck na alam naman natin na medyo pricey, depende pa sa mutation ng ating i-avail. So ang nangyari, naging 2 pairs pa lamang po ang aking na-avail at okay naman po ang kanilang pakikitungo sa isa't isa dahil sabay ko sila inilagay sabay kong inilipat dito sa colony cages ko. So dito lamang po ito sa bakuran ng ating bahay sa probinsya po. At na ideal ko na 4 pairs, yun nga, sa kakulangan ng budget natin ay naging 4 pairs, 2 pairs lamang po ang ating nailagay. So sa pag-a-add pala natin ng breeder doon sa colony cages ay magkakaroon po ng problema sa ating mga bagong lipat na ibon dahil ang Indian ringneck pala ay territorial, so hindi siya pwedeng haluan ng bago at ito ay kanilang aawayin. So ito po ang nangyari sa atin na inilagay natin yung bago nating kuha or na-avail na isang pares na breeder at hinalo natin dito ay nabuli po at na inaway at naging kawawa ang ating bagong salin dito sa colony cages. So mga kahabi, advice ko lamang po, kung tayo ay maglalagay ng setup para sa mga breeder natin ay isahang pagsalin lamang po, isahang lipat sa colony breeder cages kung ito po ang ating gustong setup para hindi sila magkabulihan sa bawat isa. So ganun pa man ay inilipat ko ang ating panibagong partner or pair na Indian ringneck at iniwalay natin para hindi po siya mabuli ng kanila at nakawawa, nagkalagas-lagas yung balahibo. So hindi na natin na-videohan yung pagbubuli ng mga datihang Indian ringneck. So yun lamang po ang ating i-advise sa mga baguhan na gustong mag-setup ng breeder colony cages. So sa paglalagay pala ay kailangan sabay-sabay sila sa paglipat para hindi sila magkaroon ng territorial sa kanilang cages o sa kanilang area. So ang nangyari, itong aking setup ay magiging po 2 pairs na lang at hindi ko na siya madadagdagan ng panibagong pair para dito. So 4 pairs, 4 nesting box pa naman
ang ating na-provide dahil ito ang aking ideal setup. So hopefully meron tayong natutunan regarding sa ganitong setup na wag natin na isa-isahin ang paglipat sa mga breeder sa colony cages dahil nagkakaroon po sila ng territorial. So ang colony cages ay mainam sa mga youngster na mga Indian ringneck para makalipad sila ng ayos, or sa mga gusto natin ng natural pairing, yan pwede po. Pero kung proven pair na po, at lalo na kung ang hen ay malapit na mag-egg, ay napaka-territorial po niyan, napakatapang po ng hen. So yun po ang ating iiwasan. So kailangan ilipat na natin kung ganitong ang nangyayari na binubuli ang mga bagong lagay natin sa cages na colony. So yun po ang aking maya advice lang. Dahil ito sa aking experience, dahil ito sa aking breeding colony cages, ito po nangyari. So gusto ko pong ma-share sa inyo at maging aware tayo sa nagaganap or nangyayari sa ating mga Indian ringneck para magkaroon po tayo ng mga idea at mga kaalaman regarding po sa pag-aalaga ng Indian ringneck. Okay po guys, mga kahabi, maraming po salamat sa inyong panonood sa ating munting YouTube channel. Maraming pong salamat. Hope meron tayong natutunan at may apply din natin at mai-share natin sa mga kaibigan natin kung nagnanais ng ganitong setup. At kung meron kayong karagdagan regarding sa ganitong sitwasyon, sa mga senaryo ng ganitong pag-a-add ng mga breeder sa breeder colony cages, ay maaaring mag-share tayo o comment nyo na lamang po para makakuha tayo ng idea kung anong dapat gawin para hindi mabuli ang ating mga bagong salin ng mga breeder sa ating breeder colony cages. Okay po, maraming pong salamat. Tinakpan na. Mga kahabi, so gusto ko lang po ma-shoutout ang ating mga masugit na taga-suporta ng ating YouTube channel. So si Kabayan Rainiel Badul, shoutout po sa inyo sir. At si Paul Javier, shoutout po sa inyong suporta, Kabayang Paul Javier. Ganun din po kay Sir Jake Balonsay. Maraming po salamat sa iyo sir at sa mga paalala, payo, advice na ibinibigay sa akin ni Sir Jake Balonsay regarding po sa pag-aalaga ng ating mga ibon. Okay po, maraming po salamat sa iyo sir. Ganun din po kay Sir Miko Solmerano. Maraming po salamat sa inyong suporta, kabayan. At ganun din po kay Kuya Joms TV. So, kabayan, maraming po salamat din sa inyong suporta sa ating nagsisimula pa lang na YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ganoon din po, nais kong mga kahabi na suporta ninyo ang YouTube channel din ni Kuya Joms TV regarding po sa mga African lovebirds din po. So, yun po, maraming pong salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay and God bless. Ganun din po mga kahabi, nais ko rin pong i-shoutout si MHR sa kanyang suporta din sa ating YouTube channel. So shoutout po sa iyo MHAR. So kabayan na taga Bicol din po. Siya po sa kanya ko po na-avail yung African lovebirds ko po with papers po. So kung gusto niyo makapag-avail ng legal papers and birds, pwede niyo pong kontakin si MHR. Okay po. Maraming po salamat sa inyong suporta. Shoutout po sa inyong lahat mga kabayan. So okay mga kahabi, at nawa nagustuhan niyo itong video na to regarding po sa ating topic sa araw na ito. So kung nagustuhan nyo itong video na to, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay.
Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching. Ay, nasay mo!